Kitang-kita ni Blue na hindi magkamayaw si Duchess at ang mga kapatid at hipag nito sa pagyayakapan at pagkukumustahan nang dumugin sila ng mga ito sa hotel na tinutuloyan nila sa Indonesia mula nang nagdaang gabi. Kaninang umaga lang dumating ang iba pang kapatid at mga hipag nito maliban kina King Grand at asawa nitong si Vega. Kasama si King Grand sa helicopter na sumagip sa kanila. Lahat pala ng mga kapatid ni Duchess ay nagkanya-kanya ng range ng paghahanapan na maaaring kinaroroonan nito. Hindi sumuko ang mga itong matagpuan ng dalaga kahit pa may mga balitang marahil ay nalunod na sila dahil hindi sila kasama sa mga survivors ng lumubog na barko. Ang tanging wala roon ay mga magulang ni Duchess. Ayon sa kapatid nitong si Cedric, hindi maaaring bumiyahe ang mga ito dahil kapwa na ospital ang mga ito nang mag-collapse ang mga ito nang malaman na ang nangyari sa barkong sinakyan nila. Binabantayan ng mga ito ng mga asawa ni Duke at Cedric. Blue knew he shouldn't be feeling this resentment against Duchess for acting as if she had completely forgotten his existence. Natural na mamiss at nais nitong i-reassure ang pamilya nito na ligtas at maayos ang lagay nito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili habang tahimik niyang pinagmamasdan ito mula sa kinatatayuan niya ilang metro mula sa mga ito. Noong sila ang magkasama sa isla, umiinog sa isa't isa ang mundo nila. At hindi man niya maamin ng malakas dito, isang parte niya ang humihiling na sana'y nasa isla pa rin sila ngayon. Hindi rin niya matukoy kung kailan eksakto siya nagsimulang magtiwala rito at ituring itong mahalagang tao sa kanya. Hindi kailanman naging madali para sa kanya ang makipaglapit sa ibang tao. Parte iyon ng leksyong iniwan sa kanya ng nakaraan niya. Natutuhan niya na ang pagtitiwala sa ibang tao at pagpayag na mapalapit ang mga ito sa kanya ay karaniwang nagtatapos sa kabiguan. Sa umpisa pa lang, malinaw sa kanya na nagmula si Duchess sa mundo na malayong malayo sa kanya. Ito ang tipo ng babaeng hindi niya nanaising pagtuunan ng anumang damdamin. Unang kita pa lang niya rito, alam na niyang malaking gulo ang dadalhin nito sa buhay niya. Kaya nga todo tanggi siya sa alok nitong trabaho. Subalit sadyang mapilit at maparaan ito. From being irritated and exasperated with her persistence, he started to be amused by her candor. And when he saw the shape she was hiding behind her silly costumes, he fell in lust with her like he had never had a woman before. Pero ngayong nakabalik na sila sa normal na mundo, alam niyang kailangan niyang unti-unti na namang itayo ang pader na nakapalibot sa kanya. Muli niyang ididistansya ang sarili niya mula sa ibang tao upang masigurong hindi na uli siya makakapanakita mga tulad ni Duchess, ni Roy o ni Evelyn. So long, lady. Mahinang paalam niya habang nakatitig sa nakatawang mukha ni Duchess bago tumalikod. Gagawin niya ang trabahong ibinigay nito sa kanya para hanapin ang nawawalang di umanong kapatid nito. Pero anumang mayroon sa kanila ay tatapusin na niya noon. She was a Duchess and he was a hardened ex-cop with a mission to do that could probably end with him dying. Akmang hahakbang na siya palayo nang pigilan siya ng malumanay na boses ng isa sa mga hipag ni Duchess. Mr. Chandler, hindi mo naman siguro binabalak umalis nang hindi man lang nagpapaalam kay Duchess, ano? Si Emily Townsend iyon na bagaman malayo ang tahimik at simpleng personalidad sa sikat at pansinin nitong asawang si Prince Townsend ay mukhang masaya naman sa piling ng lalaki. Ni hindi ka pa namin napapasalamatan sa pagliligtas mo sa kanya. Muli siyang napatingin sa gawin ni Duchess. Bahagyang naningkit ang mga mata nito nang marahil ay mahulaan ang binabalak niyang pag-alis ng walang abiso rito. Oh no, you won't. Mariing saad nito. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya at mahigpit na hinawakan siya sa braso. Hindi ka pupunta kahit saan, Blue Chandler. May usapan pa tayo at hindi ako papayag na umatras ka roon. Hindi naman ako umaatras. Gagawin ko ang trabahong ipinapagawa mo pero kailangan ko munang umuwi. May mga naghahanap din sa akin at... Sino? Ang pagkakaalam ko ni Aso o Daga walang naghihintay sa'yo sa bahay mo.
Wala kang pamilya at lahat ng mga kaibigan mo dati ay matagal mo nang pinagkakalimutan. Kaya sigurado akong walang naghahanap sa'yo. Gusto mo lang talagang takasan ako, ano? Nakapamaywang na sikmat nito sa kanya. Lihim na namura niya ang sarili. Siya mismo ang nagsabi rito na walang maghahanap sa kanya sakaling hindi na sila makabalik sa sibilisasyon noong nasa isla pa sila. Duchess, huwag ka namang bastos. Maagap na saway rito ng kapatid nitong si King Grand. Humihingi ng paumanhin ang anyo nito nang tumingin sa kanya. I'm sorry, Blue. Of course you'd want to go and inform your family that you're safe. Gamitin mo na ang private jet namin. Malaki ang utang na loob namin sa pagligtas mo kay Duchess. But King Grand, you can't let him live, protesta ni Duchess. Iiling-iling na tiningnan ito ng kapatid nitong si Duke. Kanina pa niya napapansin na ito at si Prince ang madalas humirit na mga nanguuyam na salita patungkol kay Duchess. Ni hindi man lang inisip ng mga ito na maaaring napapahiya na si Duchess sa mga pinagsasabi ng mga ito, lalo pa at kaharap siya. Duchess, the man probably needs some rest from you. Ako man ang malagay sa posisyon niya at araw at gabi akong magdudusa sa nakakapikon mong... Duchess doesn't deserve your cheeseless ridicule, Townsend. She just came from a traumatic experience and all you can do is jeer at her. Gigil na sansala niya sa panunuya ng mga ito sa dalaga. Tila hindi sanay ang sinuman sa mga kaharap niya na may sumisita kay Duke dahil para siyang nagsalita ng alien na wika sa paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Pero si Duchess ay malapad at puno ng pasasalamat ang ngiti habang nakatingin sa kanya. Kaya baliwala sa kanya ang reaksyon ng pamilya nito. Sapat nang naipakita na yaritong hindi nito kailangang basta tanggapin ang mga nakakapikong pananalita rito ng mga kapatid nito. Bloody hell! Anong ipinakain ni Duchess sa'yo? Sabay na bulalas ni Duke at Prince habang sina King Grand Cedric at ang dalawang hipag ni Duchess ay hindi tinago ang labis na pagkaaliw sa kanya. FYI Chandler, kung iniisip mong kawawa at inaabuso iyang damsel in distress mo, lilinawin ko na sayo. Naghahalusinasyon ka. Epekto malamang ng lagnat mo. Mariing wika ni Prince. Oh, shut up Prince. Dapat sanayin na ninyo ang mga sarili ninyong maging mabait sa kanya. Mula sa araw na ito ay magiging parte na siya ng pamilya natin. Wika ni Duchess. Puno ng katiyakan at pagmamalaki ang tono. What? Gilalas at sabay-sabay na sambit ng mga ito. 7 pares din ng mga mata ang nanlaki habang nakatitig sa mukha nito. Bloody hell! Anong ibig mong sabihin, Duchess? Pakakasalan mo siya? Ani ni Duke. Isa na naman ba ito sa mga hindi nakakatuwang biro mo, Duchess? Sabi ni Prince. What the hell are you talking about? Hindi kita pakakasalan. Kailan ko sinabing pakakasalan kita? Wala tayong relasyon. Bulalas niya. Sabay-sabay at hindi magkamayaw ang pagpoprotesta nila sa pahayag nito. Quiet! Malakas na sigaw nito. Itinaas pa nito ang mga kamay. Siya ang unang itinuro nito. Wala pa bang relasyon ang tawag mo sa mga ginawa mo sa akin habang nasa isla tayo? Ano akala mo? Libre iyon at ginagawa ko sa lahat ng lalaking nakakasama kong na-stranded sa isla? Tila nagngingit-ngit na sabi nito sa kanya. I'm the only man you've been stranded with, damn it. And that's not the point. I'm not marrying you, mariing sabi nito. Marahas na sinuklay niya ng kamay ang kanyang buhok. Kahit outnumbered siya sa mga kapatid nito, matapang na sinalubong niya ang galit na tingin ng mga ito. Hindi naman kita inaalok na pakasalan ako, ano? Not yet anyway. Asik ni Duchess sa kanya bago nito hinarap ang mga kapatid nito. Kalmado ang anyo at tono nito pero nakikita niya ang pagpupuyos ng kalooban nito sa kanya. As I was saying, bago ninyo ako in-interrupt, magiging parte na rin siya ng pamilya natin dahil drum rolls please. Siya si Royal Blue Townsend, the missing heir.
Namayani ang mahabang katahimikan. Tila pati ang ibang tao sa ibang kwarto ng hotel ay tumigil sa pag-iingay at paghinga. Ang malakas na biglang pagsinghap ni Duchess ang pumutol sa katahimikang iyon. Sindak na napatitig ito sa kanya. Nasapo ang bibig ng kaliwang kamay. Wait, kung ako si Royal, ibig sabihin magkapatid tayo? No, it can't be. Hindi kita pwedeng maging kapatid. Hindi tayo pwedeng magkatuluyan kapag ganon. Bulalas nito. At tila iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hinimatay ito. Dahil nang sambutin niya ang katawan nito, ay 6 na gulat at hindi makapaniwalang sigaw ang pumailan lang sa paligid. Iniiwas ni Duchess ang tingin sa lipos sa kasiyahang mukha ng kanyang ina habang mainit na sinasalubong nito ang yakap ni Blue. Malinaw ang kasabikhan ng kinikilala nilang ina sa tunay nitong anak. Dahil kahit alam na nitong hindi si Blue ang tunay na Royal, tuwing kaharap nito ang lalaking kahawig na kahawig ng sarili nitong anak sakaling nabuhay si Royal Townsend, ay masayang-masaya pa rin ito. Ngunit malinaw rin ang pagkaasiwa ni Blue sa atensyon ng kanyang ina. Madali namang naunawaan iyon dahil hindi ito lumaki sa piling ng sarili nitong ina. Ang totoo, wala itong kinalakihang pamilya. Anak di umano ng isang British sa babaeng dating maid nito. Ang kwento raw kay Blue ng isang dating kaibigan ng ina nito, hindi ito tinanggap na anak ng ama nito. Hindi raw naniwala ang British na ito ang ama ni Blue. Kaya hindi pinanagutan ng ina nito hanggang sa mapilitan ng ina nito na magbenta ng katawan para masuportahan ito. Kinuha ito ng estado nang mamatay ang ina nito sa isang aksidente noong 5 taong gulang pa lang ito. Pero palipat-lipat ito ng foster home dahil lagi itong inaayawan ng mga pamilyang napupuntahan nito. Sutil daw kasi ito at laging tumatakas sa mga foster homes upang subukang hanapin ang ina nito sa pag-aakalang buhay pa iyon at nakakulong lang uli. Ilang beses kasing nahuli ang ina nito noong nabubuhay pa dahil na rin sa uri ng trabaho nito. Sa murang isip ni Blue, hindi nito nauunawaan na hindi nababalik ang ina nito. Namulat lang ito sa katotohanan ng magkaedad na. Ngunit ang mga panahong iyon ay may masama ng reputasyon ito ng pagiging pasaway kaya wala ng foster home na gustong tumanggap dito. Hanggang sa magpasya na lang itong buhayin ang sarili sa kalye nang tumuntong ito ng edad na 14. Kaysa hayaan na naman ng ibang tao na talikuran at ayawan ito na ang naunang magsara ng pinto nito sa mga tagaong nakapaligid dito. At nang minsang maglakas loob naman itong hanapin ang tunay na ama nito noong 17 ito, tinanong lang ito ng lalaki kung magkano ang kailangan nito para tuluyan ang hindi magpakita rito at sa pamilya nito. Pasensya ka na kung napagkamalan ka ni Duchess na ikaw ang aking Royal. Pero kung ako man ang nakakita sa iyo sa unang beses, yun din ang iisipin ko. Wika rito ng kanyang ina. Nakalabing humalikip siya ng halos sabay-sabay na bumaling ang lahat sa kanya. It was an honest mistake. Kahit kayo ay naisip din na magkamukha sila ni Dad. Depensa niya. Oo nga, pero bland at green-eyed si Royal. At kung nag-imbestiga ka muna bago ka sumigi ng sumigi, dapat nalaman mo yun. Ang dami-daming litrato ni Royal noong baby pa siya sa bahay ni England. Sikmat ni Duke sa kanya. Well, naisip kong magpatina lang ng buhok si Blue kaya hindi siya blonde. Malamyang sagot niya. Totoong kulay ng buhok ko ito. Bakit ko naman nakakailanganing magpatina? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Blue sa kanya. Lagi kasi siyang nagpapalit ng kulay ng buhok, kaya akala niya lahat ng tao habi rin iyon. Come to think of it, ngayon ko lang yata uli nakita ang tunay na buhok. Sagot ni Cedric dito. Pero nahihiwagaan pa rin ako kung paano naging kahawig ni Dad si Blue. Sigurado ka bang hindi ka sumala ni minsan sa pagsasama niyo ni Ma'am? Dad, nanunudyong tanong ni Prince sa kanyang ama. Of course, I am. Takot ko lang mahabol ng itak ng nanay niyo.
Pero tama ka, Prince. Saad ng kanilang ama bago nito itinuon ang pansin kay Blue. Ano nga ba uli ang pangalan ng magulang mo, Blue? Marahil ay isang malayong kamag-anak ko sila. My mother's name was Annabel Chandler and my father's name is Thomas Bradford. Bloody hell! Sabay-sabay na bulalas nila maliban sa kanilang ina na saglit na napatulala bago malakas na napahalakhak. Halatang naguluhan naman si Blue. Well, you may not be my son, but you sure as hell are my nephew. Thomas is my older half-brother. We share the same father, but his mother married Stephen Bradford before he was born. Nakakahiyamang aminin pero tinakbuhan ni dadang ina ni Thomas, kaya napilitan itong magpakasal kay Bradford para hindi maging bastardo si Thomas. Salaysay rito ng kanyang ama. Wala kaming komunikasyon sa kanya dahil kailanman ay hindi niya itinuring ang sarili niyang isang Townsend, ni hindi siya pumunta sa libing ni Granddaddy. Isa raw siyang Bradford at wala siyang pakialam kay Granddaddy o sa kagustuhan nitong makabawi sa naging pagkukulang sa kanya noon. Dagdag niya sa kwento ng kanyang ama. Tumango-tango naman ito. I see. It's kinda ironic, isn't it? His own father rejected his mother and yet he still did the same to my mother. Saad nito sa mapait na tono. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.